Ay, ano ba ang thyroid? Ang thyroid gland ay isang gland na matatagpuan po sa bandang harap ng leeg natin. Mm-mm. Ang purpose po na ay pag-regulate ng metabolism ng tao po. Mm-mm. So, bukod sa cancer, may mga sakit nga na hyperthyroidism or hypothyroidism. Yung hyperthyroidism ay sobra yung pag-produce ng thyroid hormone ng thyroid gland. Mm-mm. So, nangyayari nga sa pasyente na yun ay napaka bilis ng metabolism nila. So, may naramdaman silang palpitations, lagi silang pinapawisan, or biglang pumapayat sila, or yung mata nila lumalabas, nag-gorge out. So yung usual signs ng severe na hyperthyroidism yan. At ibig sabihin nito, ano yan, Doc? Kulang sila sa iodine o sobra? Di naman po related yun. So yung iniisip nating mga kulang sa iodine, yung mga siguro yung mga tao na walang immediate access sa seafood, no? So yung mga tao sa mountain province, usually iniisip natin na may goiter. Yun usually nangyayari kung kulang yung intake ng iodine niya. Pero nowadays, very rare na po yun kasi naging prevalent yung paggamit ng iodized salt. Yeah. So kahit yung mga tao na medyo malayo-layo sa dagat, may nakukuha din iodine sa dieta nila. So hindi na iodine ang tinitingnan kapag may thyroid problems. Ano na ang problema nito? Hormonal lang? Yeah, mostly hormonal. Either yung tinatawag natin na primary hyperthyroidism or primary hypothyroidism, yung dahilan kung bakit may problema sa thyroid ay yung thyroid mismo, o may pwede rin secondary, kunyari may yung signal na galing sa brain, sa utak natin na nagsasabi kung dapat mag-produce ng mas maraming thyroid hormone o bawasan, hindi maganda yung pag-function nun. No? So, pwedeng dahil din sa utak natin. Doc, paano nagiging cancer? Yan nga problema sa thyroid. Bunga rin ba yan itong hyper tsaka hypothyroidism? Hindi naman po yan related. No? Like any cancer, malaking bahagi yung genetics. No? Kung merong history sa lahi, sa lahi ng pamilya na may cancer, mas mataas yung chance na magka-cancer. Hindi lang sa thyroid, pero sa ibang bahagi din ng katawan. Yung specific talaga na cause ng thyroid cancer ay yung na-expose sa radiation na yung leeg ng pasyente siguro nung bata pa sila. No, kaya as much paano na-expose sa radiation? Because of the x-ray, do? No, not necessarily. Baka by some accident may na-expose lang, ganyan. Or baka nga may radioactive procedure na ginawa sa bata. Like, pwede rin yung x-ray. Kaya as much as possible dun sa radiology, kung di naman kailangan ng bata na magpa-x-ray, hindi na pinapa-x-ray. Pero kung talagang kailangan, kunyari nadapa nga yung pasyente, tapos may fracture, then justifiable reason yan kung kaya mapa-x-ray yung bata. Pero so ang pinaka talagang delikado rito ay kung exposed talaga sila sa isang lugar na mataas ang radiation, lalo na kung kunyari merong nuclear meltdown doon sa lugar. Pwede rin yun. Yun nga, back in nung World War II, nung yung may nuclear bomb nga sa Japan, yun tumaas yung incidence nila ng thyroid cancer later on. Kasi nung nag-explode yung nuclear bomb, nasa air na yung radioactive material na inhale nila, napupunta sa thyroid gland. No? And then doon na irradiate na hindi naman kailangan. So nag-increase yung risk nila for acquiring thyroid cancer later on in life. Doc, paano ko kunyari nodular goiter ang unang naranasan, benign, pwede bang maging cancerous ito? Very low ang risk naman na mangyari yan. Pero pwede rin mangyari, pero very, very low. Very minimal yung risk nan. So, binabantayan lang. Pero kung decision din naman ng doctor na operahin, operahin din habang benign pa. No? Yung diet ba, may kinalaman din sa pagkakaroon ng thyroid cancer? Well, may mga pagkain na, for all cancers actually, na kung maaari na iwasan o bawasan, mga
I'm sure yung maraming listeners dito na may narinig na yung mga inihaw, medyo may konting additional risk na magkaroon ng cancer dahil sa free radical content. Yun, excuse me, yun po, pwedeng although konti lang, pwedeng maging increased risk for any cancer, not just thyroid, no? Pero yung talagang matinding additional risk yung paninigarilyo po, I'm sure narinig na po ng lahat yan, pwedeng cause ng lung cancer, pero hindi lang lung cancer, any other cancer sa katawan, nag-increase yung risk sa paninigarilyo po. At kapag kunyari naapektuhan ang thyroid mo ng cancer, naapektuhan din ba yung voice box mo? Kasi pwede, diba, magkalapit sila, diba? Well, kung lumaki talaga yung cancer, well, hindi lang voice box ang maging problema, pati yung daanan ng hangin habang... so, magkakaroon ka ng difficulty breathing? Difficulty swallowing. Depende rin sa klase ng thyroid cancer. So, actually, there are 4. May 4 na klase ng thyroid cancer. Yung dalawa, very, very good yung prognosis na kung karoon yung papillary or follicular. May mga doktor dyan na nagsasabi sa mga pasyente na to na kung pwede kang pumili ng cancer, yung papillary o kaya follicular na piliin mo. Kung pwede pumili. Syempre, pipiliin natin na wala na lang, diba? Pero kung meron pwede kang pumili, yun na lang. Kasi papillary o follicular. Kasi very treatable siya. Maganda yung prognosis ng pasyente. With proper follow-up, no? Maaring parang walang nangyari sa pasyente, parang wala siyang cancer after ng treatment. Pero the other two very, very aggressive naman po, yung medullary tsaka yung anaplastic. So patients na may with these usually either radiotherapy or operation na. Yung una operant talaga yung thyroid, tatanggalin siya. Tapos kung kumalat po, either radiotherapy or operation din po. No? So hindi na po dumadaan sa nuclear medicine yung mga pasyente na yun. Okay, anong gagawin pag kunyari wala ka ng thyroid? Anong mangyayari sa katawan mo? Well, yung may maintenance na lang po ng thyroid hormone na inumin. Parang vitamins. Ganun na lang po. No? So, although better kung may thyroid gland ka pa, pero kung may cancer ka, better na lang natanggalin yung thyroid gland. Ano bang pinoproduce na hormones ng thyroid? Di ba yung growth? Hindi pa. Di ba? Yung thyroid hormone. So what yung ginagawa ng thyroid hormone ay nag-regulate ng metabolism. Sa metabolismo. So ibig sabihin, kapag wala ka ng taga-regulate ng metabolism mo, pwedeng tumaba ka ng tumaba. O kaya pumayat ka ng pumayat. Well, yun, kung nawala nga yung thyroid hormone, tapos hindi ka uminom ng maintenance na thyroid hormone, yun yung pwede mangyari. Yung feeling mo mahinang-mahina o yung tumataba ka na uncontrollably. Okay, pero mataas ba ang chances of survival ng may thyroid cancer kapag kunyari nagamot ka agad? Yung papillary tsaka follicular po, very good yung prognosis po nun. Pero the other two, not very poor actually yung prognosis kasi very aggressive na yung dalawang klaseng cancer na yun. When you say aggressive, mabilis siyang kumalat? Mabilis kumalat. O mabilis din lumaki. Kahit natanggalin mo pa yung thyroid gland, wala na? Very low yun. Kasi pag na-detect na po yung cancer na usually dahil lumaki na siya. So usually sa kaso na yun, baka kumalat na po. So yun. Okay.